At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pong banal na gawain. Kaya po ang lahat po mga minamahal ay inaanyayahan ko pong tumayo mga minamahal bilang paggalang po sa banal na salita na dadalhin po ng ating mangangaral. Walang iba kundi ang ating beloved ordained preacher Fred De Asis. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you po, beloved preacher, kay Brother Mayor Navarro. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. Marapin Jesus, si matamis, banal na Espiritu, yung pinadama sa basamin. Maraming salamat. Marapin sa paglangis po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Youth Choir, Adults Choir, di sa lahat sa awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtugyan, instrumentalists, sinilangisan. Sa pagbigay, salamat po sa mga nagtatapat. Pag-aaral salita ko pa magpala. Sa ganakila ko magawa. Umasa naman ko sa inyo, malapis unang dalay, mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Kami sinasaway lahat yung kaaway. I bind the of Satan in the name of Jesus. Team sa miliban daw, I command you in Jesus' name. Kasal, kasal, kasal. In the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po man na magbigay ng pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat, our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Will Distad Almeida, the end-time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Linus Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin ating mga beloved preachers, mga elders, prayer warriors, our beloved co-workers, mga wait, mga manunugtogan siya yung lahat, pinamahal. Paging sa mga webcast viewers pa natin, magandang hapon po sa yung lahat. Puri naman Panginoon. Kindly, pakibukas sa ating mga banal na kasulatan. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata po ay 1. Ngunit hayag na sinabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong papanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Napakahalaga nito minamahal. Ang balang salatan, diretsahan kung magsabi, walang tago-tago. Amen? Dahil napakahalaga ng kaligtasan ng mga tao. Salvation is the greatest matter of importance. And our Lord Jesus Christ is coming very, very soon, na mahal. So it is a must that the gospel must be preached all over the world. The truth must reach to all corners of the world, to the four corners of the world. Kailangan marating ng Ebanghelyo sapagkat ito lamang ang pag-asa ng mga tao. Amen? The gospel is the power of God unto salvation. Maliligtas ka sa kamay ng mga masamang tao, sa kamay ng Antikristo. Maliligtas ka sa mga virus, sa mga kamamakan, sa gulo, sa gira, sa mga gutom. Maliligtas ka because the gospel is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos, maliligtas sa mga tao. Kailangan maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kahit kayo na mga may sakit, kayo na nandyan, kahit kayo na mga nanonood sa mga bahay ninyo, mga webcast viewers, mga may sakit kayo, tandaan mo, the gospel is the power of God and salvation. Maliligtas ka sa sakit, sa karamdaman, kaya ka iligtas ng mahal na Panginoon. Believe the gospel. Pag naniwala ka sa Ebanghelyo, magiging matuwid ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinabi ng Biblia. You become righteous. Pag naniwala ka sa Ebanghelyo, matuwid ka sa harapan ng mahal na Panginoon. At ang matuwid, sabi ng masulatan, pinapakinggan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon dito sa binasa natin,
sa mga huling panahon, sa huling araw, in the last days, some shall depart from the faith. Meron daw hihiwalay sa pananampalataya. Ibig sabihin, mayroong mga tao na hindi na maniniwala na kailangan ng tao manampalataya sa Ebanghelyo. At maniniwala sa mga mapanghikayat na espiritu. Mapanghikayat. In the last days, tanda natin, sa mga huling araw, maraming mapanghikayat na espiritu. Mapanghikayat. Sabi sa Biblia, seducing spirits. May nagsabi po sa akin noong last Friday, doon sa kasama natin mga manggagawa, doon sa isang lugar doon sa Montalban na mahal. Sabi nila, may kapatiran tayo na dumaan sa isang grupo na maraming mga tao nagkaipon-ipon. Paglapit niya, inalok siya. Inalok sa minamahal. Sabi niya, sumali ka na dito, sumali ka na. Bibigyan ka na maraming pera. At nakita niya yung mga tao, may tinuturok sa kamay. Doon ganito sa akin kasi nandoon siya eh. May tinuturok sa kamay at nakakalungkot yung mga tao na dating kumukontra sa pinakamalaking reliyon sa mundo, pinakamalaking reliyon, sila na ngayon ay kakampi na. Itong mga taong ito, nagtuturo na si Jesus Christ ay tao lang. Dati against sila doon sa pinakamalaking reliyon. Pero ngayon, kakampi na sila. So malinaw, at hinikayat siya. Sabi niya, sabi nila, bibigyan ka ng ayuda, sumika suporta. Malaking suporta bibigay sa iyo. Sumali ka lang sa amin. So that is, doon nasunod sa masulatan na mapanghikayat ng Espiritu. Hikayatin ng mga tao, ano sabi diyan? Makikinig sa mga turo ng demonyo. Ito na sa last days, the doctrine of devils will be spreading all over the world. Ikakalat ang doctrine of devil, patungo na po yan sa mark of the beast. Doctrine of devils na sinasabi na tatlo ang Diyos. That is one of the doctrine of the devil. Isa sa mga doktrina ng demonyo, dirisuhan ng Biblia dirisuhan. Doctrine of devils. Isa po nagtuturo diyan na tatlo raw ang persona ng Diyos. That is doctrine of devil. Because sa Biblia, isa lang ang Diyos. There is only but one God. Isa lang ang Diyos. Amen? At ang Diyos na yan na hindi nakikita was manifest in the flesh. Nahayag sa laman ng katawang tao yung Diyos na yan. Iisa lang ang Diyos, ang Ama lang. There's only but one God, the Father. Amen? Pag sinabi mong mayroong God the Son, my God the Holy Spirit, that is deception. Daya na po yan. Dahil sa Biblia, isa lang ang Diyos, ang Ama lang. Wala pong Diyos anak, walang Diyos Espiritu Santo. Pag yan ang kinasasaliban mo, lumayas ka dyan. Doktrina ng demonyo yan. Hindi ako may sabi ang Biblia. That is one of the doctrines of the devil. At mayroon man nagsasabi na si Jesus Christ ay tao lang. Doktrina rin ng demonyo yan. Amen? If there are preachers in your place teaching that Jesus Christ is only a man, do not entertain them. They are not ministers of God. They are the ministers of Satan to destroy you, to bring you to hell. Do not believe them. The Bible clearly
teaches that there's only but one God, Jesus Christ, the Almighty God, the Creator of the universe. Amen? Yung nasasabi, si Jesus Christ tao lang. Ang tawag po dyan, kalahating katotohanan. Half truth, kalahating katotohanan. Dahil ang Diyos na di nakikita sa langit, ang Ama sa langit, nagkatawang tao. Hindi po sa tao, siya po yung nagkatawang tao lang. Amen ba? Mahal, malinaw ba yan? Ating manap sa Kristo, hindi po tao, nagkatawang tao lang. Diyos na nagkatawang tao. Sabi nila, si Jesus Christ ay tao lang. Pag ganyan ang turo na narinig nyo, tumakbo na kayo. Turo ng demonyo yan. Ayun, doon sa Mantalban, pun-ipon, inibigyan ng mga pera yung mga tao. Yung mga tao naman walang kamuhang-muhang sa mundo, tanggap ng tanggap, turukan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Na darating ang kahirapan, darating ang tagutom, darating ang paghahari ng Antikristo, at sila'y sasamba sa hayop. Lahat ng mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay sasamba sa hayop. Ngunit yung mga katulad natin, katulad ninyo, naniwala sa Ebanghelyo, ang pangalan ninyo nakasulat sa aklat ng buhay, hindi na tayo sasamba sa hayop. Amen? Yun lamang mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sila ang sasamba sa hayop. Ibig sabihin, sila yung susunod. Sila yung maniniwala sa daya ng demonyo. Minamahal. So ang demonyo hindi magpapakita, pero marami sa mga pinadala kanya mga kampon para mandaya sa mundo. Minamahal. So malinaw ang sinabi, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ayan, verse 2. Speaking lies in hypocrisy. Ayan. Magsasalita ng mga kasinungalingan. Puro pagkukunwari. Yan maraming mga reliyon ngayon. Puro pagkukunwari. Puro kasinungalingan ang tinuturo. Minamahal. Verse 3. Forbidding to marry. Pinagbabawal daw mag-asawa. Yan naman. Alam na natin, sino yung mga nagtuturo ng bawal mag-asawa? Hindi po bawal mag-asawa. Pag sinabi ng mga aral, yung mga nangangaral, hindi na pwede mag-asawa. Yung mga nangangaral sa kanila, hindi nag-asawa. Pag yan ang tinuro, sabi ng Biblia, yan po yung mga doktrina ng demonyo. Amen? Diretsuhan po, walang tago-tago sa Biblia. Diretsuhan, sa mahal na Panginoon, ang itim-itim ay ang puti ay puti. Sasabihin ng Diyos, sino ang taga-langit? Sino ang taga-impyerno? Sasabihin sa banal na kasulatan, sino akit sa langit? Sino ang mapapahamak sa impyerno? Nakasulat sa Biblia. Amen? Nagkulbay na po yung mga reliyon ngayon. Magkakakampi na sila. Halatang halata, itong mga reliyon, itong mga taong ito, ay hindi talaga after yung kaligtasan ng mga tao. Hindi talaga. They're just exploiting the people. They're just using the people just for gain, for money. Yun ang malinaw. Most of the religions in the world today are not concerned with the salvation of every man. Wala siyang pakialam kung maligtas ang tao. What they are running after are gain. They're just for money. They're using the name of God for money. You're using the religion for money. Pero salamat sa Diyos, mayroon pa rin tunay na nangangaral ng salita ng Diyos. Dati magkakaaway ha. May nagsabi sa akin, dati magkakaaway itong lumang daan. Ayun, dami-dami marilyon na sililipan na. May lumang daan, may 100. Baka sunod yan, nilitaw, 1,000 daan. Puro pera, nasa utak. May tamang daan, may maling daan, may 100, may dating doon, may tamang, ewan ko ba?
Pero ngayon magkakakampi na sila. Dati magkakaaway sila. Isa lang ibig sabihin niyan, tinapalan na kayo ng pera ng Antikristo. So wala talaga yung pagmamalasakit sa mga tao. Kaya nyo magsinungaling, pagbayad kayo. Hindi kayo tunay na mga ngaral ng Diyos. Huwag niyong lukuhin ang mga tao. Huwag niyong dayain. Hallelujah! Mga mahal na Diyos na mga tao, ang mga tao na yan na pinakamatayan natin mga Panginoon. Lahat ng tao, ni isang tao ayaw ng mga Pilipino na mapupunta sa impyerno. Ngunit marami mapunta sa impyerno dahil sa mga mandaraya na naglipana. Ngunit sa Ebanghelyo ni Kristo may kapangyarihan. Hallelujah! May kapangyarihan. Yun yung sinasabi ng mga pastor. Malalaman mo ng nangangaral ay tunay galing sa Diyos dahil may kapangyarihan, may kabanalan, matuwid, may himala, gagaling ka, may problema ka, malulutas. Hallelujah! At magagalak ka sa pagpupuri, mayroong Espiritu Santo, maramdaman mo, yan ang tunay na iglesia ng ating malapelo. Mayroong banal na espiritu na mararamdaman mo. Hindi lang puro salita. Inamahal. Amen? Kaya nga, namahal, pakibasa, Matthew chapter 6, verse 19 up to 23. Ebanghelyo po ay kay Mateo, kapitulo po 16, ang talata po ay 19 hanggang po 23, minamahal na susulat po ng ganito. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang mga tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay ang mga nagsipagnak, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nangaksipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman dumoroon ang inyong puso. Ang ilawan ay katawan. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw ay sumasa iyo, ay kadiliman. Gaano kaya kalaki ang kadiliman? Amen. Napakalinaw na mahal, huwag mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa. Palapakan natin mga Panginoon. Hallelujah, huwag mag-ipon. Utos yan, that is the command. Kaya mga Kristiyano, sabi sa Biblia, the just shall live by faith. Ang mga matuwid ay mababuhay sa pananampalataya. Amen tayo na mahal? Si Abraham, kilala natin si Abraham o Abraham, isa pang tinatawag na father of faith, ama ng pananampalataya. Sinabi naman ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa lugar na kinaroonan mo at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Hindi niya alam ni Abraham kung saan sa pupunta, but he obeyed, sabi ng Biblia. Siya'y sumunod. Hindi alam, hindi niya maintindihan. Siya'y sumunod. Ganyan po ang paglilingkod sa mga Panginoon. You obey the Lord, you follow the will of God, even if you don't understand. Palakpakan natin mga Panginoon, even if you don't understand. Susunod ka kahit di mo maintindihan. Hindi mo manawaan. Ngunit later on, ipapaunawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, anong sabi ng masulatan? And Abraham believed God. At si Abraham ay naniwala sa mahal na Panginoon. At ibinilang sa kanya yon na katuwiran. Yung kanyang paniwala, ibinilang sa kanya na katuwiran. Naniwala, siya'y umalis at pumunta sa lugar na hindi niya alam. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo.
Naniwala siya, kaya siya tinawag na matuwid. Ganon din tayo, na mahal. Nandito ka na, kaya ka nandito dahil naniwala ka sa pangaral ng Ebanghelyo ng ating Malapino. Amen? Naniwala ka, you believe the gospel. Naniwala ka. Naniwala ka. May sakit ka, nung naniwala ka, pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat nakukuha sa pananampalataya. Sabi na masulatan, the just shall live by faith. Sabi na masulatan, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposible maging kalugod-lugod sa Diyos. Imposible raw maging kalugod-lugod kung walang pananampalataya. Itong mga magkakaaway na reliyon noong araw, dito lang, hindi natin lalayo. Dito lang sa bansa natin, magkakaaway sila. Ngayon, lumitaw ng kanilang tunay na kulay. Na kaya pala sila nangangaral dahil para sa material lang na bagay. Lumitaw. Dahil ngayon, makakakampi na sila. So, alam natin ang istorya na the Antichrist will use money to conquer the people. Gagamitin niya ang salapi para dayain ang mga tao, para pagkaisahin ang mundo ng one world religion. Isang reliyon na lang. Dating magkakaaway, ngayon magkakakampi na. So, alam natin, Antikristo ay gagamitin ang salapi para lahat ng mga tao ay makuha na. Kaya, mga anak ng Diyos, this is a solemn warning. Paalala na darating talaga yung ang tao'y iipitin, magkakaroon ng kahirapan para mapilitan kang sumunod sa kanilang turo. Mapilitan kang sumamba. Pero sabi nga ng masulatan, even the very elect will be deceived. Baka raw madadaya pa yung mga pinili na pag sa huling panahon. Kaya, nagpapaalala natin mga Panginoon, ito yung nag-warning sa atin na kahit na dumating yung mga famine, kahirapan, mga salot, still, tapat ka pa rin sa ating mahal na Panginoon. Tapat ka pa din sa paglilingkod. Amen? Tapat ka pa rin dahil kumbinsido ka na ikaw ay sa katotohanan. Kumbinsido ka na iglesia ang kinaraunan mo ay totoo. Kumbinsido ka na may man of God dito, may tunay na prophet ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil marami na nasasabi na sila ay prophet. Marami na nasasabi. Sabi sa Biblia. Marami ang nililitawan ng mga bulaang propeta. Many false prophets will arise before the rapture, before the second coming. Many false teachers will arise for the purpose of deceiving the people. Ito yung mga pakawala ng Antikristo para, pakawala mismo ng Satanas para siya isambahin. So alam naman natin istorya na si Satanas ay gusto agawin ang pagsamba sa Diyos sa langit. Gusto niya agawan ng trono. Hindi siya nagtagumpay, tinapon siya sa lupa. Kaya dito siya manggugulo. Hindi siya nagtagumpay para sambahin sa doon, agawan ng trono ng Diyos dito sa lupa. Yun din ang plano niya. Gusto niya siya sambahin. Kaya itong mga nangyayari ngayon ng mga virus, pakana lang pa ng Antikristo yan para ang tao ay sumunod, magpatatak para siya ay sambahin. Ibig sabihin, para siya ay sundin, para siya ay paniwalaan, para lumitaw na siya ang tagapagligtas. Dahil kung marami ng problema, bagsak ekonomiya, lilitaw ang Antikristo. Kunwari siya ay tutulong, pero puro daya yan. Inamahal, walang ibang sasambahin. Diyos lang na buhay ang ating malapin. Siya lang ang sasambahin. Hindi ka dapat matakot sa mga kahirapan, sa mga kagutuman. Hindi ka dapat matakot. Minamahal, buhay ang Diyos mo. Jesus is alive.
This Jesus is more powerful than Satan. Hallelujah! Do not be afraid. Dapat katakutan, anak ng Diyos. Minamahal. Katakot-takot na ng mga himala pinakita. Hindi basta-basta ang mga himala pinakita dito sa tunay na iglesia ng Diyos. Amen? So, naniwala tayo na mayroong Diyos dito, ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen ba? Amen ba? At naniwala din tayo na may pinadala ang Diyos dito na man of God, ating mahal na pastor. Naniwala ba tayo dyan? Walang alinlangan yan. Kasi maraming nagsasabi, kahit hindi na natin makasama sila, makasama natin ng araw, ngayon, noon, pero ngayon hindi natin kasama sila. Sabi nila, ang mahal na pastor, siya ang pastor ko. Pero wala na sila dito, hindi natin kasama. Pero pag nagsalita sila, ang mahal na pastor, siya pa rin ang pastor ko. Isa lang po yan ibig sabihin. Ang tawag yan sa banal na sulatan, platere. Platere. Pinaplater mo lang kasi meron kang interest na iba. Amen? You are interested with some of the brethren. Parang interesado ka sa ibang kapatiran. Kaya sinabi mo, kahit wala ka na dito, sinasabi mo, ang pastor mo, mahal na pastor. To sympathize. Kumukuha ka ng simpatiya. Maraming may plano kang kunin ng ibang membro dito. Pero, sinasabi ko sa iyo, hindi ka magtatagumpay. Dahil, ang mga kaluluwa na yan, Diyos ang nagdala niyan. Namahal. Hallelujah! Amen? At ang mga kaluluwa na yan, dinaan sa matinding mga pagluha, mga pagsusumika, pananalangin, araw at gabi. Dahil ang pangangaral sa salita ng Diyos, hindi lang sa puro salita, namahal. Hindi sa mga puro mabulaklak na salita ang pangangaral. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, may kapangyarihan. Kaya mga Kristiyano dito, naligtas yan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Nakita nila, sila'y binago. Ang mga adik, binago. Ang mga rebelde, binago. Ang mga walang pag-asa sa mga sakit, pinagaling ng ating mahal na Pinoy. So that is the power of God. Amen? Kaya ikaw, nagsasabi ka na pastor mo ang mahal na pastor, pero wala ka na dito. You're just speaking in platere. Ang tawag dyan, platere. Sa Tagalog, platere, pambobola, parang gano'n. Nambobola ka lang. Hindi sincere, sinasabi mo. Kasi kung pastor o wala pastor, dapat nandito ka, magkakasama tayo. Amen ba? Hallelujah! Amen? So, hindi basta-basta maniniwala yung mga Kristiyanong maiinit sa malapit. Hindi mo madadala yan. Yung mga Kristiyanong talagang pinakitaan ng Diyos ng mga himala. Kumbinsido sila, hindi mo madadala yan. Ang tawag diyan, platere. Mayroon kang ibang motive. Mahalata yan ng mga totoong Kristiyano. Amen? Sa kabagan, kami po na kinahabagan, nandito pa rin. Minsan nga kami napapagkamalan pang nagkukunwari. Pag binabanggit tayo mga pastor, napapagkamalan. Pero pag kami nagsalita, totoo yan. Dahil kasama namin mga pastor for how many years? Kasama namin. Kasama namin nagpupuri, nag-ayuno araw at gabi. Kasama namin, nakita namin ebidensya. We are the witness. We are a witness. We are witness of the suffering of the man of God. Kaya pag nagsabi kami, totoo, walang halong platere. Totoo, walang personal interest. Hallelujah! Amen! Walang string attached. Pag sinabi namin, ang pastor, totoong man of God, galing sa puso namin, nakita namin, kasama namin for how many years? Hallelujah! Amen! Kaya kayo na may personal interest, bumalik na lang tayo. Magkaisa tayo magpuri sa Malapinon. Malapit na bumalik at malapit. Hindi basta-basta ang pangangaral ang salita ng Diyos.
Hindi basta-basta ang buhay ng tunay na nangangaral sa salita ng Diyos. Oh, ang sabi ng pastor, nangangaral kami. Sinabi naman ng pastor sa pangangaral niya. Kahit sa television, marinig ninyo. Hindi kami nangangaral dahil binayaran kami. Sinasabi yan, mga pastor. Hindi kami nangangaral sa ano pa man kaparan for self-glory or whatever. Hindi namin nangangaral kami dahil tinawag kami ng Diyos para mangaral. We preach the gospel because our Lord Jesus Christ has called us to preach the gospel of salvation. Kaya nang sabi diyan sa binasa natin, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa na kung saan ang kalawang ay sumisira at ang magnanakaw ay nagnanakaw. Kaya no? Huwag na tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Sina Abraham, sina King David, sa King Hezekiah, kung basta sa Biblia, King Solomon, they are wealthy people. Mayayaman po sila ng mga anak ng Diyos. Mayayaman na tao sa Biblia. They are billionaires. Pero kung tingnan mo ang kabuhay nila, they love God above all. Wala silang pakialam. Diyos lang ang nasa buhay nila. Amen? Anong sabi ng Biblia? They follow the Lord with a perfect heart. Yung mga hari ng mga bilyonaryo sa Banasulatan, David, Solomon, Hezekiah, Josiah, marami yan. King Asa. Ano sa Biblia? They serve the Lord with a perfect heart. Perfect heart. Amen? Anong meaning sa Biblia pag sinabing perfect heart? Dalisay na puso. Perfectong puso. Dalisay. Ano ibig sabihin sa Biblia? Ang meaning ng perfect heart. Sa dictionary, pwedeng ibang meaning. Pero sa Biblia, may spiritual meaning. Pag sinabing perfect heart, pag sinabi, you have a perfect heart, you have a perfect heart, you follow the Lord no matter what. Yan ibig sabihin ng perfect. You serve the Lord, you follow the Lord no matter what. Naglilingkod ka, kahit ano mangyari, siya ang pinakaibig mo, siya ang minamahal mo sa lahat ng bagay. Lord, the Lord is everything for you. Yan pa yung sabihin ng perfect heart. Sumusunod ka kahit anong mangyari, kahit anong kalagayan mo, you follow the Lord. Yan pa yung sabihin sa Biblia ng perfect heart. Amen? Sina King David, King Solomon, King Hezekiah, hindi naman sila mayaman sa una. Sila yung tao, mga ordinaryo, mahihirap. Pero ang kanilang puso ay perfect. Perfect heart. They have a perfect heart. Naglilingkod sila not for gain, not for material things. Hindi sila naglilingkod sila, hindi sa ano pa man pakinabangan. Naglilingkod sila dahil gusto nila sundin ang kalooban ng Malapino. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigyan sila ng pinagkatiwalaan sila ng maraming pagpapala. Ganun pala ang sekreto. Hindi mo hanapin ang pagpapala, hindi mo hanapin yan. Hanapin mo ang mukha ng Malapino. Hanapin mo, unahin mo ang kalooban ng Malapino. Siyang bahala sa'yo. Ihabulin ka ng pagpapala. Yan ang sekreto ng mga man of God sa Banasulatan. Amen? Sinabi naman sulatan, kahit sa buhay natin sa ngayon, kasi ang gagamitin ng Antichrist is material things to influence all the people in the world, including presidents, including kings, including emperors. Gagamitin nila yung kayamanan nila para sila ay kontrolin at kontrolin ang mga tao sa mundo. So, we have to realize and we have to understand ng paglilingkod sa Malapinon, dapat maintindihan natin, yan ang tunay mong kayamanan. Hallelujah! Amen?
Pag ang paglilingkod mo, yan ang kayamanan mo. Yung pagsunod mo sa kaluban ng mahal na Panginoon, yan ang kayamanan mo. Yung kayamanan na hindi mo hinahanap, ibibigay din sa iyo yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. We have to realize and understand what the scriptures are saying regarding material things and spiritual things. Dapat maintindihan po natin. Pag Kristiyano ka na, pwede ka rin naman magkaroon ng material things. Pwede ka magkamal ng kayamanan kung gusto mo. Pero, pag inuna mo yan, mas minahal mo yan, mas pinalaga mo yan sa Diyos, pwedeng makamit mo yan, ngunit yung power ng Diyos ay hindi sasama sa iyo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Kailangan intindihan natin yan. Pag Kristiyano ka, mas nag-alala ka sa future mo, nag-iipon ka ng kayamanan, pwede mo makamtan yan, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi sasama sa iyo. Hinusurkat lang po natin ang mga sinasabi ng mga Panginoon. Ngunit pag inuna mo ang mahal na Panginoon, katulad mga pastor, willing to suffer, handa maggutom, handa magtiis, alang-alang sa mga Panginoon. Inuna mo siya, itinalakuran mo lahat. Magpupunta sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, pati yung pagpapalang, hindi mo inanap, ikusa din, idadagdag sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya dapat alamin natin, we have to know ano mga bagay na mahalaga sa mundo. Ano sabi naman na Panginoon? What shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Look, chapter, Mark, pakibasa dyan sa Marcos. Ano mapapala isang tao, maging kanyaman ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kayang kaluluwa. Yan, nakita niyo ba yan? Namahan nandiyan ba? Nakasulat? Pakibasa. Mark chapter 8, verse 36. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Marcos, kabanatang 8, talata 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Tama? Ano raw mapapala isang tao, makamtan niya ang buong sanlibutan. Ibig sabihin, kayamanan sa sanlibutan, ngunit mapahamak kayang kaluluwa. Diba? Kailangan maintindihan po natin na ang mahal na Panginoon, hindi po galit sa kayamanan. Hindi po galit. Amen? Kailangan maintindihan natin yan. Huwag natin naman misinterpret ang mahal na Panginoon. Huwag natin may misinterpret ang kanyang salita. Hindi po galit ang Diyos sa kayamanan. Hindi sa galit. Ang galit siya, yung isinantami mo ang Diyos at inuna mo ang kayamanan. Dun sa galit. You set aside God, then you pursue material things. Sa Biblia, hanapin mo ang Diyos. Iset aside mo lahat. Yan ang kaluban ng Panginoon. Hanapin mo siya, unahin mo siya, bahala sa sayo. Lalo kang habulin ng pagpapala. Malinaw sabi. We have to understand that. Kasi may mga, minsan, nadadaya tayo ng kaaway. We set aside God. Secondary lang ang Diyos, mas malaga sa puso at isip natin, mga bagay sa mundo. Malaking problema yan. Malaking problema. Pag ganyan ang mind natin. Kailangan Diyos lahat, mahal na Panginoon, kahit handa ka iset aside lahat, una ang mahal na Panginoon. Ano tingin mo sa mahal na Panginoon? Walang kapangyarihan? Nakita niya na siya talaga ang una sa'yo? Hindi na kaya? Kaya niya ibigay yung mga bagay na higit pa sa hinihiling mo. Kailangan maintindihan po natin yan. Pag nalilikod sa mahal na Panginoon, siya lang ang unahin mo. Bahala siya. Alam mo naman, sabi sa Biblia, the just shall live by faith. Manampalataya ka, sundin mo kaluban ng mahal na Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Hindi lalayo sa iyo, pati ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, laging kasama mo. Amen? Marami mga reliyon, pinagpalit na ang Diyos. Pinagpalit na. Tuloy, nagkaisa na sila. Isa lang ibig sabihin. They love material gains more than God.
They are just using God, the name of God, for their personal well-being. Ginagamit nila ang Diyos para lang sa kanilang personal na pinabangan. Baliktad. Dapat ang Diyos ang gagamit sa iyo para pakinabang ng Diyos. Marami maligtas. Pero maraming mga ngaral, ginagamit nila ang Diyos sa personal na pakinabangan. Do not exploit God. Ang Diyos dapat gamitin ka para maligtas sa mga tao. Huwag mo gamitin ang Diyos. Do not manipulate God. Dahil ang Diyos na pinililukuran mo, sumasaliksik sa mga puso ng tao, sasama lamang sa mga honest, totoo, naglilingkod, not for material gains, not for fame, hindi sa katanyagan, hindi sa kasikatan, kundi pagtunay na pagsunod sa kalooban ng mga Pinoon. Hallelujah! Amen! Ang tawag dyan, panlangit na paglilingkod. Panlangit na paglilingkod. Palakpakan natin mga Pinoon. Yan ang hinahanap ng Diyos. Panlangit na paglilingkod. Hinahanap ng mga Pinoon ang tunay na mananamba. Amen ba? God is looking for true worshipers. Tunay na mananamba. Sino ang tunay na mananamba? What are the qualities of the true worshipers? Ano ang tunay na katangian ng mga tunay mananamba? Ano sa Biblia? Sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Sumasamba. Totoo ang puso. Amen? Totoo. Hindi naghihintay ng kapalit. Bahala ang Diyos, basta ako'y maglilingkod, ako'y magsasamba. Tapat ang puso sa mahal na Panginoon. Amen? Yan ang tunay na hinahanap ng ating malapin. The true worshiper. In fact, sa Biblia, galit na malapin sa mga religious leaders at that time, nung siya nagkatawang tao. Galit na galit siya. Sabi yung mga tao ito, lumalapit sa akin, sa bibig lang, pero ang puso nila napakalayo sa akin. Di ba? Sinabi na ba yun? Galit na galit siya sa mga Pharisees and Sadducees, mga religious leaders at that time. These people draw to me with their lips, but their heart is far from me. But their hearts are far from me. Kailang bibig, hinasamba ko, nilang puso, malayo sa akin. Hinahanap ng Diyos yung tunay na mananamba, tapat sa puso. Hallelujah! Amen? Pag tunay kang sumasamba, ang power ng Diyos sasama sa iyo. The miracle, the healing, the signs and wonders will follow. Hallelujah. Why? Because God is powerful. If you worship God, God will be with you. Totoo ang paglilingkod mo, sasama ang Diyos sa iyo. Amen? Nangyari ba yan dito sa atin? Nangyari. Bakit? Ang man of God, totoo ang paglilingkod sa malap. At yung mga pastor, naglilingkod sa mga Pinoon, not for material gain. Hindi sa mga bagay sa mundo. He doesn't exploit people just to gain material things. No. He preaches the word of God with sincerity, with honest heart, with a perfect heart. Kaya ang mga himala, sumama. Pero mga ngaral na nangaral because of material gains, dahil sa may kapalit na kabayaran, magaling mangaral, pero kumusta? Walang kapangyarihan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! So it is a great lesson. Mangalalaman mo ang kahoy sa magitan ng kanyang bunga. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Anong sabi na binasa natin? What shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Anong mapapala mo? Kahit kayo manonood yan sa inyong mga bahay, sa mga webcast viewers namin, anong mapapala mo? Kahit lahat ng kayamanan sa mundo, mapunta sa'yo. Itatapong ka sa impyerno. Kamang-mangan yan. That is foolishness before the eyes of God. Wala kang tiwala sa Diyos. Takot ka. Maghirap. Kung anong kinakatakutan mo, sabi sa Biblia, yun ang mayayari sa'yo. Anong bagay na katakutan mo, yan mayayari sa'yo. Kaya pag naglilingkod ka, huwag ka matakot. Sumampalataya ka. Buhay ang Diyos mo. Hallelujah! Amen? Kaya dito nga sa binabasa natin, 6. Ano sabi sa verse
20, sa Matthew chapter 6. But lay up for yourselves treasure in heaven. Mag-ipon kayo sa inyo na makayamanan sa langit. Hallelujah. Naniniwala ako, kayo na nandito, kahit mainit, nandito kayo, nag-iipon kayo ng kayamanan sa langit. Amen ba? Amen ba? Kayo yun. Kayo yun nag-iipon. Biro mo, iba sa inyo, lockdown yung ibang lugar. Ngunit nagpupuri pa rin kayo sa malapit nun. Nag-iipon kayo ng kayamanan sa langit. Ganon yan. Kahit na nangangailangan ka ng financial, pero pag sinabi sa gawain, magbigay ka. Pinipilit mo magbigay, nagsusikap ka, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Hindi ako may sabi, ang banal na sulat. Kaya, pag nandito ka sa katotohanan, ikaw ang tunay na pinagpala. Bakit? Alam mo, ng ginagawa mo, kahit na mahirap, ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang mahal na Panginoon hindi mo marunong gumante sa mga sumunod sa Kanya? Sumusunod? Marunong sang gumante. Iniipon lang niya. Gagantihan ka. Higit pa. Ano yung nawala sa'yo? What things that you lost, He is able to restore. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Ano nawala sa'yo, kaya na i-restore. Nawalan ka ng kalusugan dahil sa paglilingkod mo, kaya kanyang palusugin. Hallelujah! Nawalan ka ng finances because you follow the Lord, kaya ibalik sa'yo more than 1,000 times over. Sinasabi ng Biblia ba yan? Sinasabi? Hallelujah! Kaya mga Kristiyanong sumasampalataya at tapat ang puso, yan ang mga Kristiyanong tunay na masaya na naglilingkod sa malapit. Hindi takot yan. Walang kinatatakutan yan. Pag Kristiyano, matapang yan sa paglilingkod. Ibig sabihin yan, dalisay ang puso niyan. Walang pakialam yan sa mundo. Ang gusto lang yan, Diyos lang ang gusto niya. Hallelujah! Amen! Verse 21, 6, Matthew. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang inyong kayamanan, dahil nandun na yung puso. Verse 22. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Ang liwanag daw ng katawan ay ang mata. Kung ang mata mo raw ay single, o nakapokus, ibig sabihin, ang buong katawan ay puno ng liwanag. So malalim yung sinasabi ng light. Yung eye, malalim, hindi yung literal na mata, ibig sabihin. Sa verse 23, but if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that in thee be darkness, how great is that darkness? Kung ang mata mo ay masama, ang buong katawan mo, kung ang mata mo ay single, nakapokus, ang buong katawan mo ay puno ng liwanag. Ngunit kung ang mata mo ay masama, ang buong katawan mo ay nasa kadiliman. So, malalaman kung ang mata raw natin ay masama, kung ang buong katawan natin ay nasa kadiliman. Hindi literal na eye, hindi literal na mata. Ibig sabihin yan, yung literal na, yung eye natin, yung mind, yung heart natin. Kung ang mind sa isip natin, single, napaka-focus lagi sa Panginoon, ay ikaw ay nasa liwanag. Nasa liwanag ka. Your eye, your concentration is single. Nakapokus ka lang pahag sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin. It's not a literal eye. Itutukoy na eye, yung mga decision mo. Decision, your heart, your mind. What your mind and your heart decide. Ano decision mo? To serve the Lord no matter what. Iniibig mo ang mahal na Panginoon, higit sa lahat. Pag yan ang eye mo, yan ang paningin mo sa buhay, inamahal, your body is full of light. Nasa liwanag ka, wala ka sa kadiliman. Hallelujah! Amen? If therefore, the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Kung ang liwanag na sa iyo ay kadiliman, kaanong kalaking kadiliman? Kung ang liwanag na sa iyo ay kadiliman, meron kasi mga tao na sasabi, ako'y tama, ako'y nasa liwanag. Yung pala, yung sinasabi na kiniklaim niya na tama siya, yung pala, mali, sa harapan ng Diyos. Di ba? Katulad ng mga reliyon, sabi ni Bang Reliyon, kami ay tama, hindi kayo pumasok sa amin, hindi kayo maligtas.
Sa kanila, tama talaga yun. Ang tawag sa Biblia, kung ang liwanag na sa sayo ay kadiliman, liwanag para sa iyo, pero hindi mo alam, kadiliman pala yan. Kadiliman pala yan. Gaano kalaki kadiliman? Dahil hindi ka naman naniniwala sa iba. Akala mo na sa liwanag ka na. Kaya matinding kadiliman ang sama sa iyo. Bakit? You are being deceived. Nadadaya ka. Akala mo tama ka. Yun pala, mali. Amen? Palakpakan natin, mga Pilipino. If the light that is in you be darkness, how great is your is the darkness. Kung ang liwanag na sa iyo ay kadiliman, gaano kalaking kadiliman? Dahil hindi ka naman niniwala. Hindi, ako lang tama. Ako lang tama. Ako lang katotohanan. Ako lang. Ako lang ang totoong iglesia. Kami lang ang totoong iglesia. Hindi ka naman niniwala. Di ba? Kami lang totoong simbahan. Kami ang pinakamalaki sa buong mundo. We are universal. Akala mo sa liwanag ka. Pero sa Biblia, gaano kalaking kadiliman. Kasi nadaya ka na. Akala mo sa liwanag ka, yung pala, nasa kadiliman ka. Kaya ayaw mo na umalis dyan. Kasi akala mo sa liwanag, yung pala, napakalaking kadiliman. Hallelujah! Amen? Amen, say praise the Lord. Malalawan mo ang tunay na liwanag kasi ang mga tao dyan lumalakad na matuwid sa harapan ng ating mga. Amen ba? Alam ha? Lumalayo sa masama. Umiiwas sa kasalanan. Hallelujah. Amen? Namumuhay na may kabanalan. Hallelujah. Praise the Lord. Akala kasi ng ibang kabanalan yung mahaba lang damit, yung mahabang buhok. Hindi lang po yun. Bahagi lang ng kabanalan yan. Yung mahilig ka manira ng kapwa mo, wala ka rin kabanalan yan. Amen ba? Palapakan natin malapay noon. Hallelujah. Akala ng iba, banal na ako kasi mahaba ng damit ko, mahaba ng buhok ko, banal na ako. Malalim ang kabanalan. Malalim. Hindi ka na marunong mapatawad sa kapwa mo. Hindi ka rin banal. Amen? Malawak ang kabanalan. Wala kang ginagawa kundi mag-post para magsira. Hindi ka rin banal. Amen ba? Malawak ang kabanalan. Ang kabanalan sa puso, sa isip, sa salita, hanggang sa labas. Hindi lamang sa labas. Lahat, pati sa kaloob-looban ng puso, banal. Hallelujah! Amen? Anong sabi dyan? Dito muna tayo. 1 Peter chapter 3 verse 11. Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro 3:11. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, ang talata po'y 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Ayan, no? Lahat ng bagay na ito mapupugnaw. Amen ba? Namahan? Walang bagay na ito na pupugnaw. After the rapture, the tribulation, then Third World War, lahat po ng bagay sa mundo mapupugnaw. Sa tindi ng mga sandata na ginawa ng mga superpower nations, mga nuclear weapons, nuclear warheads, pag pinasabog lahat yan, tunaw ang mundo sa sobrang init. Yan po tinutukoy sa Biblia. Yung mga ginawa ng tao na mga almas, yun din nagagamitin ng Diyos para wasakin ang mundo. Dahil ang mundo ay nabubuhay sa kasalanan. Pero bago mangyari yan, ang mga naglilingkod sa mga Pinoon, kukunin, dadagitin doon sa pinapa. Hallelujah. Nung isang araw, lumapit ito sa isang kasama na si Chanda Nicolas. Yung kaniyang kamag-anak, kapatid ng asawa niya, nandoon sa kanyang beloved husband, ang kapatid yata, nandoon sa Amerika. Mayroon po doon wildfire, minamahal, wildfire. So nasusunog, pina-evacuate sila, pinatakbo agad sila. Dahil parating na yung wildfire, forest fire, nasusunog yung kagubatan sa lugar nila. Ano yung bahay nila? Wala silang nadala kung ano lang ang suot. Takbo sila, dahil nandiyan ang apoy. Wildfire, sa Amerika, pag wildfire, hindi yan basta masusugpo. It takes weeks, minsan nga months pa, bago mapatay yung apoy. Sa lawak ng lupain doon, napakalawak ng US. Yung mapa sa world map, tingnan mo yung mapa, yung US sa Pilipinas, yung atin, tuldok lang, kaliit. Kanila ang lawak, napakalaki. So pag may sunog sa forest fire, gubat na susunog, hindi basta-basta nasusugpo. Nalamunin yung mga bahay, pati mga buhay
nadadamay. So, lumapit si Sister Chanda, nandiyan, Sister Chanda. Ang kamag-anak nila nandun sa US, tumawag sa kanya. Sabi Sister Chanda, wala kayo may tutulong sa inyo kundi prayer. Hallelujah, amen? So agad-agad nag-pray kami. Sabi ko, taas mong kamay, mas unang dali mga pastor. Wala imposible sa Malapilon. After one day, tumawag ulit. Sabi, yung bahay nila, iniwasan ng apoy. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Yung ibang bahay, sunog, wala natira. Pero ang kamag-anak ni Sister Chanda, umuwi, hindi nasunog ang bahay. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ is alive! Jesus Christ the Savior! Hallelujah! Pero may mga pagkakataon din na pinapahintulot tayo sa mga nangyayari sa mundo. Amen? Minsan may mga bagay din hindi naliligtas. May mga Kristiyano rin minsan nasusunugan, may mga Kristiyano minsan nagkaroon mabigat ang problema. Minsan akala nila hindi sila tinulungan ng mga Panginoon. Pero kung unawain natin kalooban ng Diyos, maintindihan natin. Amen? Maintindihan natin. Katulad ditong sina Shadrach, o katulad ditong ni Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremiah ay propeta talaga ng Diyos. Ano nangyari? Habang siya nangangaral, sinunod ang kalooban ng mahal na Panginoon, hinuli siya at itinapon sa balon na puro putik, napakalalim. Hindi siya makakaakyat. Puro putik, napakadilim. Itinapon si Prophet Jeremiah. Pero wala siyang ginawa, kundi sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kahit sinusunod mo, mayroon pa rin pagsubok na mangyayari sa iyo. Hallelujah! Amen? Si Pablo ay apostol. Lahat ng kalooban ng malapit sinusunod. Saan nakarating para mangaral? Tumatawid sa dagat, sumasakay ng mga barko. Ano nangyari? Isang pagkakataon, yung barko sinasakyan ni Pablo ay binagyo, nawasak. Sila ay 14 days, 14 na araw, nakalutang, nakakapit sa mga kahoy na wasak na barko. 14 days, naglangoy-langoy. Hindi ba kaya ng Diyos na yung barko ay hindi masira? Hindi ba kaya? Kaya! Amen ba? Hindi ba kaya na malapin si Jeremiah ay hindi ihulog sa bangin? Pwede ba siyang protektahan? Pwede? Pwede ba hindi mangyari? Pwede! Pero bakit nangyari? Isa lang ang nasa puso ng malapin para ang mga taong ito ma-realize at sila'y lalong mapalapad sa akin na kahit na mabigat ang yari sa kanila, ako pa rin ang Diyos sabagat ang buhay nila ay naligtas pa din. Hallelujah! Amen? Merong aral lang yun sa mga Kristiyano. Kahit na mabigat ang yari sa iyo, isa pa rin ang dapat natin matutuhan. Sina Pablo, sina Jeremiah, sina Shadrach, Meshach, Abednego, napunta sa panganib, ngunit iligtas, isa lang ang dahilan, lalo silang napalapit sa Diyos. Palakpakan natin, malapit. Dahil sa pagsubok, dahil sa mga kamatayan na kanilang lalo silang napalapit. Ganon din sa atin. Minsan, may mga problema tayo nangyayari sa atin. Isa lang ang purpose ng Diyos para mapalapit ka lalo sa Kanya. Hallelujah. Marami tayong pagpapala eh. Santabi na lang ang malapit. Sa Kanya lang. Sa Kanya ako maglingkod. Pag yung araw na babalik ka na, doon ako babalik. Ha? Mayroon mga Kristiyanong gano'n. Mayroon akong kausap. Saka ako magpapakainit pag yung kinabukasan, magra-rapture na. Eh, anong gagawin mo ngayon? Ano mo na ako, pakaligaya mo na ako sa kasalanan, ganito mo na, di mo na ako magsimba, palamig-lamig ako, pakaligaya mo na ako. Kailan ka babalik? Pag magra-rapture na. Eh, paano kung pagbalik mo, tapos na rapture? Ayun, nagkamot siya ng ulo eh. Pero ang malapino, napaka-wise. Napakatalino. Eh ayaw ka maiwan. Bibigyan ka ng problema para bago mag-rapture, bumalik ka na. Hallelujah! Amen! Yes, praise the Lord! Yan ang kaligtasan po ay, ang rapture ay kanya-kanya. Kanya-kanya. Hindi mo pwede asay sa kapitbahay mo. Total, ang kapitbahay ko, mainit. Kapatiran ko naman yan. Rapture rin ako dahil mainit siya eh. Nako. Kakaproblema tayo dyan.
Iba, mainit naman yung anak ko. Mainit yung anak ko maglingkod. Siguro naman kasama rin ako sa rapture. Yung nanay ko naman, matapat, mainit. Siguro kasama ko. Makakaproblema tayo pag ganyan ang ating paniniwala. Salvation is individual. Ang pagdagit ng mga banal, kanya-kanya. Hindi pwede, mainit yung katabi mo, mainit ito. Pag lumipad ito, kakapit ako sa paa. Kasama rin ako sa rapture. Hindi yan pwede. Hindi ka kakapit, mahuhulog ka. Kaya gagawin ng mga Panginoon, bago mag-rapture, bibigyan ka ng problema para malaman mo na may Diyos pala na pinakamahalaga sa buhay mo. Amen? Anong sabi ng iba na kausap ko? Sabi mo, alam mo, ang pagpapala, ang malaking pagsubok, hindi naman yung naghihirap ka, wala kang pamasahe, wala kang bahay. Hindi yan ang mabigat na pagsubok. Hindi yan mabigat na pagsubok. Hindi yan may mas mabigat pa raw dyan. Yung mabigat na pagsubok, yung pinagpapala ka, yung yumayaman ka na, yan daw mabigat. May puntos, di ba? Yun daw mabigat. Kasi ang tendency niyan, pag yumayaman ka na, isang tabi mo na ang Diyos. Di ba? Saka na, malapit, saka na. Rapture? Hindi pa yan, hindi pa rapture, hindi pa. Saka na. Yan po yung malaking problema. Kaso dahil sa pag-ibig ng mga Panginoon, nakita mo yung lastiko, yung rubber band, rubber band, yung maliit na rubber band. Hawakan mo yan. Unatin mo. Mahina lang yung unat mo. Pag bumalik yan, hindi masyado masakit kasi mahina lang. Malapit lang yung hila mo. Pero pag hinila mo na malayo yan, pagbalik yan, napakasakit. Di ba? Ganun sa mga Panginoon. Yung palamig-lamig ka kaunti rin ang palo. Pero pag matagal ka na lalamig, layo mo sa Diyos, pag bumalik ka, napakasakit. Di ba? Ang dami ng pahintulot sa'yo. Ang dami ng paalala. Ayaw mo ba bumalik? Ayaw maglingkod. Kaya ang gagawin niya, napakasakit para mapilitan kang bumalik. Sana nanonood yan si Brother Rehamen ng Negros Oriental. Sana nanonood ka, mahal kapatid. Testimony natin. Brother Rehamen, kasama natin doon sa nag-worker doon sa, nandun kami sa Negros. Pumasok sa chapel natin. Sabi niya sa akin, Brother Fred, pwede ba mag-worker na ako? Sabi ko, ano magagawa ko pa? Nandito ka na Bigla ka lang pumasok dito Ano magagawa ko? Alaman, palayasin kita rito. Paano mo papalayas? Ipilay. Pilay! Nakasanak ang tawag doon? Saklay, dalawa saklay. Gusto ko worker na. Pag-isip ko, may sumunod. Pwede ba ako worker? Hindi ko pilay. Anong palayasin ko ito ng pilay? Sige na, nandito ka na Wala. Ano ba nangyari, Brother? Alam mo, ganito nangyari sa akin, sabi niya. Alam mo, Brother Pen, sa Manila ako nagtatrabaho. Sa Manila. Diyan daw sa shipyard ng Korean. Alam niyo yan dito sa may Clark yata yun, ako na mali. Yung paggawaan ng barko diyan ng mga Koreano. Sino nakaalam? Sa Subic yata yun o dito sa may Zambales. Zambales, di ba? Paggawaan ng mga barko. Diyan siya nagtatrabaho. Koreano ang amo niya. Ang laki ng sahod niya. Sa sobrang hirap sa Negros, kaya sa lumuwas. Nakapagtrabaho siya. Kristiyano na, mainit. Alam mo, dahil sa pangarap ko yumaman, hindi na ako nakapaglingkod, hindi ako nakapagsamba. Sabi ko, ilang taon ka nang samba? 10 years. 10 years? Alam mo, sabi niya sa akin, ang dami kong pera, milyon ang kinita ko. Sabi niya. Tinagotako ko sa bangko. Sabi niya, para pag uwi ko, makita ng mga kababayan ko na ako hindi na mahirap. Yun ang sabi niya sa akin. Kwentuhan kami. Pero sabi niya, ang dami ko ng paalala. Andiyan, maksidente kami. Pero hindi ako nagkakasakit daw sa... Pero gumagaling sa... For how many times? Pero isang araw, nung sila nagbabiyahe, ito ang pinakamati. Ayaw pa rin niya bumalik. Sabi niya, Lord, saka na. Pag mayaman na ako. Kasi hindi tayo pwede ang kapitan ng buhay natin. Ang malapit na ng kapitan natin. Di ba? Sana nanonood ka, beloved Brother Rehamen. Nandyan pa sa Negros. Katatawag lang sa akin last week. Tawag sa akin. Sabi sa akin, gusto ko na magpakasal. Ha? Dati-dati pumasok ka pilay, ngayon mag-asawa ka na. Pilay ka pa rin.
Sabi, tulungan mo ako, gusto ko mag-asawa. Sana nakikinig ka. Pero itong istorya niya, ayaw nung bumalik. Gusto ko marami pa ako maipon. Isang araw, naksidente, yung kanilang delivery truck. Nababiyahe sila sa highway. 4 sila, pang isa siya. 3 silang mga tao dyan sa harapan nakaupo, di isang driver. Naaksidente yan, bumangga sa expressway. Mayroon nakabanggaan. Patay lahat. Si Badere lang hamin ang natira. Pagising niya, nasa ospital na sa amin na mahal, pero ang paa niyang dalawa, durog. Durog ang dalawang paa niya. Ano sabi niya? Tinakbo ko sa ospital. Yung naipon niya na milyon, hindi pa nagkasya sa pagpapa-opera ng kanyang paa. Milyon ang ginastos. Sabi niya, hindi pa rin tuluyan gumaling. Ilang operation, talagyan ng bakal, tatanggalin, home operation, lahat ng pera niya na inipon, walang nangyari. Pati yung company, nagbayad din. Inipon niya, umuwi isa sa Negros na luhaan. Sabi niya, kung sana nakinig lang ako na pinapalahanan ako nung bumalik na, sana hindi sa akin nangyari to. Hallelujah! Kung sana nakinig ako sa sinasabi ng mga Panginoon, sa palala niya na ako'y bumalik na, pero hindi ako nakikinig, matigas ang puso ko. Kaya nangyari sa akin, durog ang pako. Lahat ng naipon niya, walang nangyari. Napunta lang sa pag-opera. Kaya hanggang ngayon, si Badere pilay. Pero sabi niya sa akin, di bali na ako pilay, basta ako nandito na, nagpupure sa ating mana. Sakit ang nangyari, napakasakit. Napakasakit. Pero dahil sa pag-ibig ng mga Pinoon, di bali na masaktan ka. Ibang heart ng mga Pinoon, ibang mind niya. Di bali masaktan ka, basta pupunta ka sa langit. Di bali masaktan ka sa lupa. Basta nasa piling mo ako. Di bali may pagsubok ka, basta nandito ka sa aking kalooban. Di bali may problema ka, basta nandito ka. Sumusunod sa aking balakod. Mayaman ka na, nasa iyo na lahat, pero wala ka sa akin, kawawa ka, bandang huli. Di bali na may problema ka, basta nandito ka sa aking kamay. Palakpakan natin, malapay noon. Hallelujah! Kamanak ng Diyos, huwag ka matakot. Mga problema, mga kahirapan, huwag ka matakot. Isang bagay ang huwag mong kalimutan. Tagalangit ka, anytime now, padagitin ang ating manapin. Hallelujah! Ang mga pastor natin nung sinabi ng Panginoon, anak, mangaral ka. Natakot ba sa mga kahirapan? Wala silang may bayad, pinapalayas sa mga titirahan na bahay. Kinasabihan ng mga pastor na sinungaling, sinasabi ng mga kasera, yung mga inupahang bahay. Kasi sabi ng mga pastor, pasensya na po kayo. Sa loob ng, sa next week, babayaran ko yung 3 buwan na hindi ko nabayaran. Pinapalayas sila. Pagdating ng next week, sabi ng pastor, o sana, pastor, sabi mo, next week wala ko, sabi ng kasera. Kasera ba yun? Kahera. Ay, balik ulit kayo next week. Sinungaling ka na, pastor. Grabe yung pag-uusig, di ba? Pero mga pastor, tinitiis lang. Bakit? Naniwala sana yung pagsubok lamang. Hallelujah. Sige, balik kayo next week. Sigurado, bayad ka na. Baypit mga pastor, nag-fasting. Isang linggo nag-fasting. Pag uwi niya, malayo pa siya, pati mga karton ng damit namin nasa labas ng bahay. Ba't kaya nasa labas? Testimony naman labas na yan. Kasi gaya siya sa fasting, naglalakad eh. Ba't nasa labas ng bahay yung mga gamit namin? Pagdating, bigla na naiwang yung may-ari. Hoy, pastor! Yung damitin nyo, pinatapon ko na sa labas. Lumayas na kayo. Nag-fasting na, pero pinalayas pa din. Pag hindi mo naintindihan ang Panginoon, baka sabihin mo walang Diyos. Pero pag naintindihan mo, mayroong Diyos na gusto ka lang subukan. Hanggang saan ka? Amen? Sige, lumayas na kayo. O ano na bayaran? Total, hindi ka man nakakababayan. Pero lumayas na kayo. O, ganun ba? Sige, malapayos. Sige, ito tawag tayo ng jeep. Arkila tayo. Arkila? Ano yung arkila natin? Sa Ibilahid Mama there. Mayroon lumang jeep. Tumawag. Halika na, may jeep. Tumawag. Ba, tuwang-tuwa yung driver. Sigurado may kita ako. Daming gamit eh. Karga yung gamit, mga karton. Puro karamihan, karton lang naman eh. Ganun ang simula ng pagpapala. Gusto mo sa taas, simula ka sa mababa. Amen? Sakay mga karton, tuwang-tuwa yung driver. Salamat. Sa wakas, may mag-arkila sa akin. Ang layo. Sigurado mahal bayad dito. Tinabihan naman ang pastor. Pastor,
Mabait ang mahal na Panginoon. Pagpapalain ka. Pagpapalain, pero siya pinalayas. Ganun ang pananampalataya. Hindi titingnan ang sarili, titingnan ang salita ng Diyos. Hallelujah! Amen! Pagpapalain ka, malutas ang problema mo, pero daming problema. Hindi ka makabayad eh. Mamaya, umiyak ang driver. Umiyak. Dati lang akong Kristiyano, pero tumalikod ako. Saan ba kayo pupunta, Pastor? Naghanap pa nga lang eh. Wala kami puntahan. Hindi nila pupunta, naghanap pa lang. Alam mo, Pastor, may bahay ako na wala nakatira. Kayo nang tumira, walang bayad, libre. Di ba? Ganyan ang mahal na Panginoon. Susubukin ka lang hanggang saan ka. Pero pag nakapasa ka, maraming naghihintay na pagpapala. Pastor, iyak na iyak. Grato ang Kristiyano. Pero tumalikod ako. Pero bilang pasalamat ko sa mga Panginoon, nakarinig ako ng salita ng Diyos dahil sa iyo na ako'y na-revive. Ang bahay ko na wala nakatira, kayo nang tumira. Huwag niyong bayaran hanggang kailan gusto niyo. Ganyan naman ang Panginoon. Kaya mga Kristiyano, wala ka dapat ikatakot. Huwag ka matakot. Maglingkod ka lang ng tapat sa ating mahal na Panginoon. Kaya niya ibalik yung mga nawala sa iyo. Sabi ng Panginoon, yung nawala na magulang, kapatid, lupa, anak, nawala ng asawa, dahil sa akin, ibabalik ko doble pa, plus buhay na walang hanggan. Yung nawala sa iyo, ibabalik sa iyo doble pa. Plus buhay, eternal life. Kaya mga Kristiyano, huwag ka matatakot, maglingkod. Kahit masakit para sa iyo, kahit mahirap para sa iyo, huwag ka matakot. Tuloy ka lang, tuloy, tuloy, tuloy. Hindi ka pababayaan. Habang tayo maawit, hallelujah, praise the Lord. Fear thou not. Habang inawit at awitin ito sa mga baguhan. Tanggapin niyo ating malapin ni Jesus, mga webcast viewers na may mga sakit. Tanggapin niyo ating malapin ni Jesus, gagaling kayo. Ano man sakit ang mayroon kayo. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Fear thou not, hallelujah. Habang inawit natin mga datihan, magsisisi ba tayo? Hallelujah.
purihin, paglingkuran, araw at gabi. Ikaw ang Diyos na buhay. Hallelujah! Huwag kang matakot, maglingkod ka na may panampalataya. Jesus is alive! Ang Diyos mo, ang may-ari na lang ng bagay. Ang Diyos mo ay makapangyarihan. Do not fear. Hallelujah. Serve the Lord according to His will. Napakasarap magpuri sa Malapino. Napakasarap sa mulan sa kalooban natin. May problema ka pag naglilingkod ka, ngunit ang Malapino mas malaki pa sa yung problema mo. He can solve your problems. Hallelujah! Hallelujah! Manalangin tayo. Bago tayo dumako sa pananalangin, lahat doon ang may sakit, maging sa mga nanonood, huwag kayong matakot. Kaya kayo pagalingin ng ating Malapino. Kahit walang gamot, kahit walang medisina, and there is Jesus can heal you. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga the first time you attend, kayo na nakarating sa gawain ito, Malapino, tanggapin natin, Malapino Jesus, bilang Santo Pagligtas. May sakit kayo, kahit anong klaseng sakit, mamaya, pagbautismo sa Panginoon Jesus, pag-ahon nyo, magaling na kayo. Kahit anong klaseng sakit. Kahit COVID yan, gagaling yan sa Panginoon Jesus. In the name of Jesus, there is healing. Hallelujah. Ngunit bago maghimala ang Malapino, kailangan nyo muna tanggapin siya. Kaya maniwala mo na kasi Ebanghelyo para maligtas ka sa sakit, karamdaman, higit sa lahat, sa mga kapahamakan sa impyerno. Kailangan maniwala ka sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita ng Diyos na sa langit tinakita nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo na banal na agos doon, yan ang naglinis sa iyong kasalanan. Yan ang Ebanghelyo. Ikalawa, kailangan ng tao magsisi. Ang pagsisisi ay paglayo, paghiwalay sa kasalanan, pagkamuhi sa kasalanan, at pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yan po ang pagsisisi. Ikatlo, pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pag nabautismo kayo, yung tubig na yan, nagiging dugo yan ng ating mahal na Panginoon. Pag-ahon mo dyan, kahit anong klaseng sakit, gagaling ka. Hallelujah. Adik ka, masama ugali mo, may masama kang bisyo, pag-ahon mo sa tubig, binago ka na ng ating mahal na Panginoon. Nalilinis ka na ng dugo. Ika-apat, tanggapin mong banal spirito ng banal Panginoon. Manalangin po tayo sa mga baguhan, sa mga webcast viewers nang gustong gumaling at gusto maligtas. Sundin po niyong may clean panalangin galing sa puso ninyo. Mahal na Panginoong Jesus, dakila nga masalangit. Ako po'y naniniwala sa Ebanghelyo. Ikaw, mahal na Panginoong Jesus, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Ay yung banal na dugo na tumigis doon, yan ang naglinis sa aking kasalanan. Mahal na Jesus, linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan. Sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw napako nang dahil sa akin. Tinatanggap kita, mahal na Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at hari kang buhay. Patawarin mo po ako, mahal na sa lahat ng ako kasalanan. Mula pa na ako isilang hanggang sa mga oras na ito.
Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen. Opo, malapit tumanggap sa inyo sa hapong ito. So nang dalangin na man of God, aming mga pastor, tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po ang kanilang mga kasalanan. Isulat niyo ang pangalan sa isulat niyo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano sa puso sa katotohanan. Iligtas niyo po sila sa kanilang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Nalangin tayo, lahat na may sakit, ilagay yung kamay sa ulo. Kahit anong klaseng sakit? Cancer, leukemia, diabetes, COVID, ketong, drug addict ka, itas ang dalawang kamay. Lahat na may sakit, lahat may problema ka sa buhay, itas mo dalawang kamay. Lahat na may problema sa pananalapi, itas ang kamay. Emotional problem, kahit anong klaseng problema, itas mo kamay mo. Ang may sakit, ilagay sa ulo mo yung kamay. Mamaya, gagaling kayo. Hallelujah! Opo, dakilang masalangin sa matamis sa pangalan ng aming pinakamamahal, pinisuso ng dalay mga pastor. Lahat ng may sakit sa hapong ito, mga nanonood sa kanilang mga tahanan, sa mga webcast viewers, pagaling mo sila malapinon. Heal the sick and diseases. Iuna po kayo yung mapagpalang kami sa kanila. Pagaling mo sila sa cancer, leukemia, diabetes, COVID, ketong, pagaling mo sila sa pangalan ni Jesus. May problema, lutasin mo lapin, pagpalain mo sila in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Aming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes. Demonyo ng COVID. Lumayas ka ngayon din. Anak ng Diyos. In Jesus' name. Demon sickness gets out. Mga kahirapan. Hallelujah, mga problema. Malutas ka. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat naniwala na sila'y magaling na at nalutas ang problema at pinagpala. Taas ang kamay. Tinanggap nyo na. Tinanggap nyo na. Hallelujah! Sumigat tayo tatubig sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin. Purihin natin wala Pinoon. God bless you so much. Makabalik muna tayo sa inyong mga upuan. Yung mga newcomers na may sakit. Kahit wala kayong sakit, pabautismo kayo. Mamaya pag-ahon nyo, bagong nilalang na kayo. Purihin natin mga Pinoon. At bago tayo sa ating mga announcement, mayroon po tayong special offering. Na kindly paki-flash kung pwede. Yung ating construction sa likod, yung ginagawa natin fasting house. Kailangan po natin ng maraming lugar sa pagpa-fasting. Marami po pumunta ito ng fasting. Lahat po na wala ginagawa sa bahay, mag-fasting po tayo. Pinamahal. Maging mainit ka na, sabi ng pastor, pag lagi ka na fasting, mamainit ka, mawalang kahinaan mo, handa ka sa pagdagit ng mga banal. Kaya fasting house natin, ginagawa po natin. Maraming gusto pumunta rito, tumatawag. Pero sabi namin, hintay-hintay lang po kayo kasi hindi pa tapos yung fasting area po natin. So, paki-flash yung fasting area natin. Kasi under construction yan. Ilang linggo na ginagawa yan. Matagal yung poste na semento, puro bakal yan. Din, mga ilalim, may mga bakal yan. So, matagal yung pero pag natapos na yan, baka next week, ano na yan? Yung mga skeleton na para bubungan. Nandiyan po, nakikita ninyo. So, nagastos natin dyan. Sino po instrumento? Kayo. Siguro nagastos natin dyan, mga 100,000 na. Yan mahal. Pero kulang pa din. Bukas, tutuloy po yung pag-construct dyan, na mahal. Kaya, lahat ating mga kapatid, kayo po hinihipo ng mga Pinoon. Sabi ng Biblia, pagpapalain ng Diyos ang umiibig sa iglesia ng Diyos. Hindi mo ito gawain ng mahal na pastor. Hindi ito gawain ng mga magagawa. Gawain ito ng ating mahal na Panginoon. Pag tumulong ka dito, ang mahal na Panginoon, sa Kanya ka nagbigay. Ano sa Biblia? I love those who love me. If you love me, keep my commandments. Isa sa utos sa malapit sa Biblia, give to the work of the Lord. Isa yan sa utos sa malapit sa Biblia, tumulong ka sa gawain ng malapit. Ang malapit hindi maghuhulog ng pera galing sa langit. Hindi. Ang Kristiyano gagamitin para makita mo, para mayroon kang panampalataya. Kaya ka susubukin para magkaroon ka ng faith. Nanampalataya ka na may Diyos, magbigay ka sa Kanya. At malalaman mo may Diyos kasi ibabalik na sa iyo yung binigay mo sa Kanya para sa Kanyang gawain. Giving to the work of God, giving to the church of God, is giving to our Lord Jesus Christ. Malinaw sa Biblia.
Ang dami po dito nagbigay, nagpadala ng 10,000. Lahat yan recorded, ha? Recorded, may resibo lahat. Nagpadala 10,000, sabi niya, gusto ko tumulong dyan sa gawain. 10,000. Kinabukasan, sabi niya, yung ibinigay ko, binalik doble pa. Padala sa uli. Tinan mo yung namahal? Kaya walang lugi. Hindi ka lugi. Iinit ka na, nasunod ang kaluban ng Malapinon, pagpapalain ka pa. Ayan po, nakita naman yun yung ano natin, yan, no? 100,000 na po mahigit talaga gastos natin dyan. Sa simento pa lang, ilang sakong simento, ilang truck na buhangin, daming bakal na binili natin. Mahigit 100,000. At saka, yung sasakyan, bakit nawala? May sasakyan. Nakita niyo yung sasakyan, nakita niyo? Kita niyo mahal? Hindi po atin yan. Naglalaway lang tayo, hindi atin yan. Pero nagpaalam kami sa beloved children, with the permission ng beloved children, kung pwede po kami magkuha ng funding para po sa sasakyan. Kasi yung sasakyan natin dito, isa lang. Amen? Ibang kapatiran na nasa sulok, hindi po natin masundo. Nagpapasundo sila. Sabi nila, kahit mabigay kami ng panggas, sunduin nyo lang kami. Kasi walang masakyan dito. Paano masusundo yung sasakyan natin? Isa lang. Alas 3 pa naman ng araw, umalis ng sasakyan natin. Kaya may nag-offer, sabi, yung sasakyan ko, sabi niya, andyan na, ipapadala ko. Sabi niya, andyan. Pero, bago niyo paandarin niya, bayaran niyo muna. Akala ko binigay na eh. Tumawag, kuya, yung sasakyan, andyan na, ipadala ko na. Ganun ba? Thank you. Hindi, huwag ko muna magsalita, kuya. Bago niyo paandarin, bayaran niyo muna. Hindi ko magkano ba yan? 300,000. 300 daw. Ay, yung mga pinagpapala, isang Kristiyano lang pinagpapala yan, ibayad yan. Amen ba? Amen? Isang Kristiyano lang yan. Kahit saan ka nandoon, kahit wala ka dito, pero yung pagpapala mo, makakarating dito. Ayun ang sasakyan, yung chapel natin. Lahat mo ng pinadala dito para sa chapel, para sa sasakyan. Yung sasakyan na yan, kung may tutulong kayo, kahit simula ngayon may tutulong kayo, hindi po kami maghahawak yan. Hindi po kami maghahawak. Tagalabas na kapatiran. Sino ang pwede maghawak? Taas ang kamay. Sino pwede maghawak ng pera po sa sasakyan? Ayaw po namin maghawak. Ayaw po namin maghawak kasi baka mahulog pala. Baka mahulog. Ayaw maghawak. Baka mahulog sa bulsa namin eh. Kasi busy kami sa panalangin. Baka sa kahawak lang mahulog. Gusto iba maghawak. Sino gusto maghawak? Kasi alam ko, may mga kapatiran, mula ngayon ay sa akin, napakaganda, FB. Kahit 20 katao, kaya ikarga dyan. Amen? Kanina, may nagpasundo sa atin, nanghiram kami sa malugang ko, pinahiram kotse. Magkano, ilan lang ang karga? 4 na nakapatiran. Kotse, yung pinahiram. Kasi isa lang sakyatin, nagpahiram si GM ng kotse. Pinagamit yung kotse. Sabi ko, paano kung masira yan? Kotse, bahala na, basta para sa gawain. Palakpakan natin, malapit. Yung kotse, ang lambot eh. Ang lambot lang eh. Sabi ko, GM, paano ba yung kotse mo? Baka mamaya, masira yan. Bahala na, basta para sa gawain. Ang galing, di ba? Sarap pakinggan. Amen. Kaya nandiyan po, inaalok, FD, nandiyan po, 300,000 daw yan. Kaya, lahat ng kapatiran natin, mga Lord, kung inihipo kayo, praise the Lord, God bless you so much. So, nang dahil mga pastor, anong ibigay ninyo para sa gawain? Yan po ay ibabalik sa inyo. 100%. Walang alinlangan, walang duda. Ibabalik sa inyo. But it takes faith, di ba? Ang pagbibigay, ay kasamang panampalataya yan. Pag nagbigay ka ng walang panampalataya, problema. Pag nagbigay ka, sumampalataya ka na ang mahal na Pinoon ang nakakakita sa ginagawa mo. Totoo yan. Amen? Ang mahal na Pinoon nakakita. Kaya ang mahal na Pinoon, magbibigay sa iyo. So, kuha tayong special offering. Pero yung special offering, hindi niya sasakyan. Alisin mo na yan. Yung construction mo sa likod, saka na yung sasakyan, saka na yun. Yung special offering natin, para sa construction ngayon. Yung sa sasakyan, itawag lang sa amin kung gusto na magbigay. May kapatiran tayo, isang kapatiran lang. Isang kapatiran, kayang-kaya yan. Kahit isang kapatiran lang, kaya lang yan. Yung mayroong pagpapala. Hindi pa kayo maghahawak. Sino ang pwede maghawak? Sino? Sino pwede maghawak? Kasi, Brother Ernesto, sa kanya natin ihapahawak yung sa sasakyan. Kung magbigay, kayo po maghawak. Okay ba sa inyo? Beloved Brother Ernesto Marquez, isa po sa mga preacher natin dito.
Sila pahawakin natin. O, mga mahal. Ernesto, alin po kayo, alin po kayo. Para makita kayo ng kapatiran na maghuhulog. Simula sa araw nito, pero iba yun yung kukunin natin ngayon para sa construction. Pero sa sasakyan, pag nagpadala kayo, dito natin ipabibigay kay beloved Brother Ernesto. Kumuha po kayo ng inyong assistant, kaya may alalay kayo. Sino po ang pwede? Brother Rone, beloved Brother Rone Tan, isa sa mga preacher natin to. Kayo magkasama. Pag nawala, kayo na bahala, kayo habulin namin. hindi naman mawawala yan. Kayo naman natatakot kayo kagad maghawak. Hindi mawawala yan. So, beloved Brother Ernesto Marquez, and beloved Brother Rone Tan. Brother Rone, tumating ko kayo dito. Papakita kayo. Para pag nawala, kilala kayo. Para makita kayo ng camera. Brother Rone, ano po? Makita kayo. Para nagka-problema, kilala kayo. Hindi po. Biro lang Biro lang. Hindi naman mawala yan, kayo naman. Ayan, beloved Brother Ernesto Marquez, beloved Brother Ronitan, ang auditor ninyo, beloved Brother Mer. Siya mag-audit sa inyo. Ay, nag-appoint na lang tayo. Ay, walang kukusang loob, kaya in-appoint na lang natin. Brother Ernesto Marquez is ma-preacher natin, then preacher natin, mag-audit, Brother Mer. Brother Mer, pakita rin po kayo. Dito. Mag-audit. Yan ang maghahanap. Pag nawala, siya rin ang maghanap. Iwas kami sakit ang ulo, mahal. Iwas kami sakit ang ulo. Bahala sa makita ulo ninyo, basta kami hindi masakit. Hindi, pero lang. Mahal. Yan, blessing ng Malapinon. Sinisecure natin para mapunta talaga sa dapat puntahan. Hallelujah! Amen? Yeah, sa sasakyan yon. Pero sa construction, nandiyan naman po yung mga record. Dito po pinapadala nila sa mga workers. Nandiyan po naka-record lahat. May mga resibo lahat. Yung construction record. Kasi kung sila maghawak, wala naman sila dito eh. Di ba? Yung gumagawa dito, pag nagutom yan, hanapin pa namin sila. Puntahan ang layo ng bahay nila. Hindi. Baka hindi na mamalik yung gumagawa, nagutom. Nalipasan ng gutom dahil may hawak, wala dito eh. Di ba? Kasi sasakyan sa kanila. Kasi sasakyan, ano lang yun, biglaan yun. Ito kung paano natin, tuloy-tuloy. So sasakyan, kung wala pang gamitin na buo, magbigay, unti-unti. May magpapadala, kahit magkano dyan, 1,000, 2,000, 10,000. Ano yung pinagpapala dyan? Lalo na sa ibang bansa. Nako, sabihin, ang liit naman, 300. Pwede ba gawin 500 na lang? Papadala ko na. Meron ganun eh. Ba't ang liit? 300. Hindi. Sa amin kasi na mahirap, malaki na yan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi pa tayo mahirap. Mayaman tayo sa harapan ng Diyos. Naniwala ba kayo? Mayaman tayo? Naniwala ba kayo? Milyonaryo kayo? Milyonaryo kayo. Pera lang kulang. Milyonaryo tayo lahat. Pera lang kulang sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Pero mahal, sincere po. Talaga nandiyan po yung ating thank you po sa ating mga Yan po para sa sasakyan. Naka-plus po yan. 30,000. Pero for the meantime, samantala, para sa construction, magkalo po tayo. Beloved Brother Greg De Castro o De La Cruz. Beloved Brother Greg De La Cruz sa ating special offering. Para po doon sa likod. Nakita niyo po yung plus. Yan. 100,000 na po dyan na naubos natin. Lahat yan may resibo, recorded lahat. Lahat po yan. Sino gusto makikita ng ating expenses anytime, pwede yung tingnan. Hallelujah. Praise the Lord, Brother Greg. Amen. Hallelujah. God bless you po, beloved Ope. Tayo po sama-samang manalangin. Dakilang Diyos na makaparingin sa lahat sa pangmalapang ng Jesus, sa unot panalangin ng Malpastor Willis Almeida, Malapanginoon, narito po kami sa dako ng pagbibigay ng special offering, Malapanginoon. At Malapanginoon, ibalik mo po ng makalibong beses ang bawat Kristiyano po na magtatapat, Malapanginoon. At sa mga kapatiran po na walang
sapat na maibigay. Ikaw po magbigay ng trabaho at pagkakakitaan upang sa susunod na gawain po, malo Panginoon, makabalikat din po sila. Ito po ang samot panalangin sa makabarang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Posible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, ngunit walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inasa, higit pa sa'yo, hindi ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inasa, higit pa sa'yo, hindi ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halina't magtiwala sa ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you so much, naman. Meron pa pala, nakalimutan ako. Meron, ipaki-plus yung bass guitar natin. Nakikita niyo po yung bass guitar natin dyan? Alam niyo yung bass guitar? Yung baho natin, nakikita niyo nandyan? Nagkatitano na po yung humahawak. Mayroon pong titano yung humahawak. Sa grabing pagkaluma. Puro kalawang na yung luma. Pero ito, may bagong binibenta sa atin. Ito. Ayan. Ayan po. 40,000 po yan, pero binigay lang sa atin ng 29,000. Malapakan at malapin. Sana yung luma. Una ipakita yung luma. Ito yung bago, ipapalit natin sa luma. 40,000 po yan ang halaga. Binigay sa atin ng 29. Grabing pagpapalit. 40,000, binigay lang ng 29. So, ito naman ang sabi na nagbigay. Huwag niyo mo nang gamitin hanggat wala yung 29. Tindi. Kanina yung sasakyan. Huwag niyo nang pandarin hanggat wala yung 300,000. Yung baho naman, hanggat wala yung 29, huwag niyo rin gamitin. Magsubok pa rin tayo, pagsubok. Pero di bali, buhay ang Diyos natin, kaya bayaran yan. Amen? So, isang kapatiran lang, kayang-kaya. Yung hinihipo lang ha. Pag hinihipo ka, what is 29,000? Amen? Oh, sino dyan? Yung hinihipo. Bayaran nyo na. Hinihipo lang, yun ang mahal. Kasi, mamaya, magbago yung nagpadala dito niya. Sabi, after 3 days, pwede nyo mabayaran yan. Babawiin ko na yan. Babalik ko sa 40,000. Di, 40,000 halaga yan. Ganda niyan, yun ang mahal. Pakaganda. Pero binigyan sa atin ng 29, sabi na, dahil sa Kristiyano kayo, dahil sa ginagamit sa gawain mga Pinoon, yung 40 na pinambili ko niyan, bibigay ko sa inyo na ng 29. Amen? Sino po yung hinihipo? Yung hinihipo, yun naman. 29. Wala? 9. Hindi alam ko, di pa kayo nakaredy. Biglaan eh. Hindi naintindihan ko kasi bigla. Pero bahala na, basta may ano tayo dyan. Anytime na mayroon kayo, tulong-tulungan natin. Kahit naman wala kayong 29, kahit mayroon kayong 1,000, 500, 5,000, hanggang sa mabuo natin. Di ba? Importante is bukas makapag-down na tayo. Amen na yun, mahal? Pero saka na natin yan. Total, 3 days pa naman yan bago kunin eh. Lunes, Martes, matagal pa. Kaya alam ko, bago yan kunin, mababayaran natin. Amen ba? So,
Nanampalataya tayo sa unang dalawa na pastor, beloved children, ng bahon na yan, magiging atin. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you so much. Minamahal, pagpalain kayo ng ating pinakamalapit na Diyos. Lahat po ng ginagawa natin dito, para lang po sa gawain. Kami, wala kami pakialam. Basta, turo man na pastor, maglingkod kayo, gawin niyo ang duty ninyo. Huwag kayong pakialaman ng buhay niyo. Bahala ang Diyos sa buhay niyo. Yun po ang tinuro sa amin. Amen? Bahala malapit, basta kayo maglilingkod. Basta langit ang gusto natin. Sigurado yan. Pero yung pagpapala, kahit di mo hanapin yan, basta inuna mo hanapin nun, yan po ay kusang darating. Idadagdag sa iyo. Hindi man agad-agad sa darating mga panahon, yan po ay daragdag sa atin. Amen ba? Palakpakan natin mga Panginoon. Hallelujah! Kaya yung ano natin, yung kailangan natin bukas, parulina. Ano ba yung parulina na yan? Bakal para ready na sa bubong. 580 pieces yung kailangan natin. 580 pesos pala per piece yung parulina na lalagyan ng bubong skeleton na yero doon. Nakita yung construction, wala pang bubong yan. So, kailangan natin ng 40 pieces. Ang halaga po ng bawat isa ay 580. So, 40 pieces, we need 23,200 bukas. Di ba? Pero, kami po hindi naman kinakabahan eh. Bahala pa yun, basta matatapos siya. Amen? Matatapos yan, alam ko, may gagamitin ang Malapinon para matapos yung fasting house na yan. God bless you so much. We love you. As there is Jesus loves you more. Mahal, tuloy-tuloy pa ating webcast. Lunes, Linggo, Miyerkules, Biyernes, tuloy-tuloy pa ang webcast natin. 7 o'clock, alas 7 ng umaga. Punin naman ang Pinoon. Tuloy-tuloy pa ating webcast. At for more announcement, mamaya po after ng closing prayer natin, punin natin ang Pinoon. Hallelujah. Ano? Magkano? Saan? Sa sasakyan? Meron pong nag-comment agad sa webcast viewer natin sa ibang bansa. Sabi niya, yung kalahati daw ng sasakyan, sasagutin niya. Hallelujah! Praise the Lord! Ayaw, di ba? Bait naman ng Panginoon eh. Kaya kalahati na lang ating hinihintay, kalahati. Baka may kalahati kayo dyan. Hindi, sa malam kayo maasa, sa malam kayo maasa. Bahala malapin ng kumilos. Hindi tayo namimilit, ha? Basta kusang loob, para sa malapin nun. Sabi niya, kalahati ng sakyan, ako bahala. Mamaya, may magkukomment pa yan. Kalahati ng sa likod. O mamaya. Pero bahala malapin. Basta tayo, magpupuri lang tayo dito, tuloy lang tayo, hanggang sa balik malapin nun, tuloy-tuloy lang tayo. Bahala malapin nun, siya na pong bahala sa lahat ng mga pangailangan. Hallelujah. Praise the Lord. Kanina rin padala. Yan ang problema. Kasi wala kami mga bangko. Wala kami bank account. Wala kami bangko dito. Wala kami bangko. Bangko, meron kayo. Bangko. Pero bangko, wala. Wala kaming bangko. Bangko. Bayan Ernesto. Bayan Ernesto, alin po kayo. Dito sa ipapadala. Ano yung niyo, bank account to? Sabihin niyo. Anong account name, account number? Nandoon. Bali, i-text na namin sa inyo yung account number ni Brother Ernesto at kanya account name, account number. Doon nyo lang ipadala sa kanya. Mamaya, kukunin na, nandun kasi sa beloved niya beloved wife niya yung account number nandoon. Kaya mamaya, i-message na namin sa inyo kasi nag-comment sa webcast natin. Kaya mamaya, isasagot namin yung account number, account name ni Beloved by Ernesto para po doon nyo po ipadala. Amen ba? God bless you po. Pumuli naman na Panginoon. Closing prayer muna tayo. Bago po tayo sa iba pang mga announcement. Brother Rome Villar, nandiyan po? Wala? Brother Rome. Brother Isidro, Kapili. Wala. Saan? Ako na lang. Wala eh. Tayo man na tumayo namin na mahal, tayo po yung manalangin sa iyo, lahay. Sunod tayo. Samantalang paghiwalay natin,
Opo, dakilaman sa namin sa matamis sa pangalan ng mahal, pinakamamahal na Pinisus naming Diyos na kapagligtas. Salamat pala Pinoon sa natapos na pagsamba. Salamat sa magandang panahon. Salamat sa mga kapatiran namin matyaga, masigasig, masipag, matapat na patuloy naglilingkod sa iyo kahit may mga pagsubok. Sa unang dahil mga pastor, salamat sa pagkilos sa mga kaligtaan, paglaisyo sa mga pag-awitan, mga totoong mga awitan ng Senegal Choir, Youth Choir, Senegal Choir, Lord's Choir, awitan Jesus Finest Restoration Choir sa bibigay, panalaring mensahe, sa lahat sa pagkilos po sa aming kaligtaan. Salamat Malapinoon, hallelujah, sa nakarating kami ng malhati sa dagat ito sa aming paghiwalay sa hapong ito. Ibalik niyo po sila mga tahanan ng mga kapatiran ng ligtas, malayo sa lahat ng kamamakan, takmong sinula ng dugo, at muli kayo ibalik sa araw na aming panlambas sa darating mga araw. Bless us, Lord, bless them once for all, Lord, bless them abundantly, O God, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Up there na ba? Up there?